Hello, magandang buhay mga kumare, mga kumpare. So, kamusta po ang mga buhay-buhay natin dyan? So, for today's video po, wala nang mahabang intro-intro pa. So, nakikita nyo naman yung recipe natin, mukhang caldereta. So, for today's video po ay magluluto tayo ng beef caldereta. But instead of meat, dahil nandito po tayo sa Middle East and medyo pricey ang beef dito, beef meat. So, we will try po to use the corned beef. So, for the corned beef po, I'll use the Pure Foods corned beef kasi medyo may buo-buo siya. So, you can use naman any brand of corned beef. And the recipe is, ayan, may bawang, sibuyas, bell pepper, carrots, and patatas. So, gagamitin tayo ng tomato paste, hotdog, and peanut butter. So, dahil nandito po tayo sa Middle East, bihira po makakabili dito ng liver spread. So, nag-DIY na lang ako. Yung atay ng manok, food processor ko na lang. Ang mali ko lang is hindi ko muna siya niluto bago ko i-food processor. So, kaya naging liquid siya. Pero okay na rin naman yan. So, guys, let's start cooking. So, magpainit na po tayo ng ating gagamitin. Let's put oil. Pati lang kasi mamantika na yung ating corned beef. So, igisa na natin unahin natin ang bawang. Sibuyas. Halu-haluin hanggang sa lumabas ang kanyang aroma. Yung carrots and patatas nga pala mga kumare at kumpadre, pwede nyo siyang iprito. Since wala na po akong oras, isasabay ko na lang siya sa paggisa. Kasi ako po ay marami pang gagawin sa loob.
At mag-11:30 na, so kailangan ko na po magmadali. Pero pag may oras naman po kayo, prito nyo siya kasi para mas masarap. Para mas luwas yung lasa niya. Sunod ko na po ang patatas. Sasabay ko na silang dalawa. Kasi nga ako ay nagmamadali na. Ouch! So, hayaan ko lang siya na medyo maluto. Mga pagsahol naman, ngunit hinalahan. Huwag mong isupon at yung labanan mo. Hirap maging OFW. Malayo ka na sa pamilya mo. Madami ka pang trabaho. Susuratihan lang po talaga yung pag-abroad mo. Kagaya namin. Dalawa kami dito ng kasama ko. Taga Batangas din siya. Batanggenya po ako. Taga Lipa. At yung kasama ko naman, si Sarah is taga Tuwi. Shout out po sa mga Lipeños and Batanggenyos. Lalo na sa mga OFW like me. Laban lang. So, yun nga po. Swertihan lang ba sa amo, lalo na kapag domestic helper ka. Katulad po namin, so far, so good. Sa awa po ng Diyos, wala po kami masasabing masama sa amo namin dahil napakabait po nila, napaka-good provider po nila mag-asawa. So, as in, halos lahat, ibinibigay nila sa amin. Wala kami problema sa pagkain, sa trabaho. Lutusin nga po, mas marami tayong pag-upo namin kaysa sa tinatrabaho namin. Kasi pag-gising namin sa umaga, mag-aalmusal, pakainin namin yung mga bata. Tapos, dahil pag nandito yung mga bata sa bahay, alternate kami sa paglilinis ng kulasa. So, pagkatapos namin magkakain, ako muna yung maglilinis sa sala. Sa first floor ako. So, after ko maglinis sa first floor, papalitan ko si kulasa para maglinis naman siya sa second floor. And then after that, kapag natapos na siya, ako naman ulit. Alternate kami. Ako naman punta dito sa kusina para magluto ng pagkain namin. Pagkain ng mga amo namin at saka ng pagkain namin. So, after that, papakainin namin yung mga bata. Tapos kakain kami. Tapos, pag nakakain kami, magpapahinga kami ng 2 hours. 2 hours sa taas. Tapos, kung nakapagpahinga kami, bababa kami sa hapon. Punta lang kami ng playroom. Magbabantay lang kami ng 2 bata doon sa playroom hanggang sa maghapon na. Pagdating ng 5, 5:30 or 6, magpapakain kami ulit ng mga bata. Tapos, pagkakain nila, aakyat na ulit kami. Pero pag aakyat namin sa taas, yun, magtatrabaho pa rin naman kami. Hindi naman kami petiks-petiks lang. Siyempre, andyan yung laundry, yung planchahin. So, nakatulong kami dalawa ko lang sa pagpa-plancha at saka sa pag-laundry. Kaya mabilis naman natatapos. Unlike before na ako lang talaga. Ako yung naglo-laundry, ako yung nagpa-plancha. As in, pati paglilinis sa taas, ako pa rin. 3 pa kami na, ha?
So, ngayon, mas guminhawa kasi nagtutulungan kami ng dalawa ni Kulasa. Pag nakatapos kami sa taas, ayun, tulog na. Kinabukasan, gano'n na naman, everyday routine. Suswertihan lang talaga. Kahit sa mga kapwa ko OFW, laban lang. Pero hindi naman porket napunta kami sa mabait na amo, inaabuso na namin. Kumbaga, syempre, nandun pa rin yung lungkot, yung pagtitiis, kasi nga malayo tayo sa pamilya natin. Kaya kung OFW ka, laban lang. Laban lang. Diba? Kapit lang, makakasama din natin ang mga pamilya natin. Tiis-tiis lang. Kaya naman tayo nagpunta dito, di ba, para sa kanila. Para sa mga anak natin, sa pamilya natin. So, walang susuko. Saan ba kakaraos din, di ba? Makakauwi din tayo, makakasama din natin yung pamilya natin. Sa ngayon, tiis-tiis lang talaga. Ang trabaho ko dati sa Saudi, pero ako lang mag-isa sa bahay. Okay lang din naman. Mabait din naman yung mga amo ko doon. Yung nga lang pala utang yung amo kong babae. Ulik ba tawag ko doon kasi maitim, sobrang kulot ng buhok. Ulik ba, tapos yung amo ko naman lalaki is Batanggay yun. Lagi nang sumisigaw, alam mo galit. Ay, nakalimutan ko na yung aking niluluto. Pwede na natin yung bell pepper. Nakalimutan ko na yung niluluto ko, guys. Nugas kasi ako ng mga ginamit. Lagay ko na yung corn beef. Medium heat lang tayo para hindi masunog. Haluin lang. Ang bango niya. Ito pala yung binigit ako. Pwede ng ulam siya. Ang bango niya. Wala akong beef cubes. Okay lang yan. Kasi kami dalawa lang naman ni Kulasi ng pakain eh. Susunod ko na yung hotdog kasi mabilis maluto yung yung corned beef. Sama-samahin na natin yan. Mix together na kasi I'm running out of time na po. Running out of time. Masarap na mahirap ang maging isang OFW. Masarap kasi na-provide mo yung mga kailangan ng pamilya mo. Nabibigay mo yung ibang kailangan ng anak mo. Mahirap kasi malayo ka sa kanila. Kung nagkakasakit sila, wala ka sa tabi nila. Pag hinahanap ka nila, wala ka sa tabi nila. Mas maganda din sa pagiging OFW is yung more experience na mararanasan mo dito. Experience. Ako naman dito sa Qatar, marami na akong experience. Happy experience, sad experience. Is lalagay ko na tong liver. Kasi nga hilaw to. Para maluto din siya.
Mix lang natin. Wala kasing liver spread dito. Meron sa mga Pinoy store. O orderin mo pa. Fairness, ha? Bango niya. Pwede na nga itong ulam. Naka-OMAD ako. 1 meal a day. And then, naka-intermittent fasting din. Kasi kailangan natin magbawas ng mga fat sa ating katawan. So, ganyan na lang ako magluto, guys. Pagsasama-samahin ko na kasi nga, ako po ay nagmamadali na. Papakain pa ako ng mga chicken. Ang bango niya. Sarap ito, lalagyan natin ng cheese. Lagyan natin ng cheese. Bigyan ko siya ng craft cheese. Ang palasa. Wow. Ito palang ulam na. Pwede na siyang ganito lang. May iba naman ang luto sa corned beef. Hindi laging gisa. Lagyan natin ng tomato paste. Tomato paste. Lagyan ako ng salt. Salt and black pepper. Sasabawan ko na lang siya. Sarap. Bango niya, guys. Kaldereta talaga siya. Oh my God. Ano nagustuhan ko lasa. Napadami yung luto ko. Dalawa lang kami. Hanggang pa natin ng konting water.
ko na siya tinakpan, guys. Ang pangat ng aking kusina. Mamaya na ako maglilinis. Let's taste it. Sarap. Caldereta, ang mula lang akong beans. Sarap niya. Nagdagdagan ko pa siya ng water para maluto yung patatas and carrots niya. Okay. Dagdag lang ako ng konting paminta. Pero okay na yung taste niya. Kulangan lang ako sa paminta. So we'll cover it now because I will go I need to go inside the house. So I need to close it and wait until it cooks. So low heat na lang tayo hanggang sa maluto ang patatas and carrots.